Okay, so number 19 of Math Majorship Reviewer para sa LEP. Okay, so find the remainder of 13 raised to 58 when divided by 99. So choices 13, 58, 1, and 99. So try nyo munang sagutan bago panoodin ang aking solution. Okay, so bago tayo magsimula, gusto ko i-invite kung may interesado sa Sun Life na life insurance ay pwede nyo po akong i-PM. Ako po ay financial advisor. Sun Life. Okay, so sagutan na natin. Ang gagamitin nating formula para dito ay yung Euler's Theorem. Kasi, bakit Euler's Theorem ang gagamitin natin dito? Kasi 13 raised to 58 when divided by 99. Yung divisor natin, 99, hindi ito prime number. Kung prime number sana, madali lang isolve to kung prime number. So, Fermat's little theorem lang yung gagamitin natin, madali yon. Pero kapag yung kung saan i-divide, yung divisor natin ay hindi prime number, pwede natin gamitin ang Euler's Theorem kapag itong divisor ay not relatively or relatively prime dito sa base natin na 13. Di ba ang 13 tsaka itong ang 13 at 99, ano sila? Relatively prime. Ibig sabihin, wala silang common factor. 13 is a prime number, 99 hindi prime. May factors ito. Pero silang dalawa, wala silang, ang GCF nila, 1 lang. Walang common factor ang 13 at 99. So, gamitin natin ang Euler's Theorem. Sabi sa Euler's Theorem, A raised to P of N, totient function ito, is congruent to 1 modulo N. Okay? So, yan yung sabi sa Euler's Theorem. Okay? Since 13 is relatively prime to 99, ito ang gagamitin nating formula. So, medyo mahaba ang solution nito kasi kailangan may prior knowledge kayo dito sa totient function. So, ano ba yung formula naman natin dito sa totient function? Ang formula niyan, ipa-factor natin itong 99. Kunin muna natin yung factors ng 99. Okay? So, we have 99. I-factor natin ito. 99, pwede siya sa 9 times 11. Prime number na itong 11, tapos na yan. And then we have 9 equal siya sa 3 times 3. So therefore, ang factors ng 99 ay equal sa 3 squared times 11. Okay? So yun yung prime factors ng 99, 3 squared times 11. So i-apply na natin yung formula para dito sa quotient function natin ng 99. So therefore, ayan, P of 99 equal siya sa ang magiging formula natin dito, so isulat muna natin yung formula natin. Kapag ang n ay equal sa x raised to exponent, let's say p, and then times y raised to exponent q, equal siya sa, ang magiging p of n natin ay equal sa n, ito yon, times 1 minus 1 over x, times 1 minus 1 over yung base y. Okay? I-apply natin dito. So, we have P of 99. So, we have 99 times 1 minus itong base natin, 1/3, times 1 minus itong base ulit natin, 1 over 11. Okay? So, therefore, solve natin ito, 99 times 1 minus 1/3. So, that is 2/3. And then, we have 1 minus 1 over 11. We have 10 over 11. Solve na lang natin to. We have 99 divided by 11, that is 9. And then 9 divided by 3, that is 3. Multiply lahat ng natira. 3 times 2 is 6. Times 10, we have 60. Okay? So therefore, balik na tayo dito. Na-solve na natin yung P of 99, 60 yung sagot. Ipalit natin dito ngayon sa formula. Okay? So ipalit natin sa formula. So therefore, ang A natin ay 13. So we have 13 raised to P of N. Ang P of N natin ay 60. Congruent daw siya sa 1 modulo N. Ang N natin ay 99. Okay? So ngayon, balikan na natin yung problem natin. Ang hinahanap natin ay 13 raised to 58. Yun ang problema. 13 raised to 58, sumobra. Sumobra tayo, 13 raised to 60 yung nakuha natin, congruent daw sa 1 modulo 99. Okay? Sumobra. So, ibig sabihin, itong C, mali na ito.
Kasi yung 13 raised to 60, yun yung 1. Ito yung remainder natin. Okay? Yung 99, mali na rin ito kasi yung 99 equal lang yan sa remainder na 0. O, hindi magiging 0 yung remainder dito pag dinivide natin sa 99. So, pwede na lang maging sagot dito itong 13 or 58. So, dito pwede na tayong mag-trial and error. I-try na lang natin itong 13 at 58. So, paano ba mangyayari dito kapag 13 raised to 60? Ang kailangan natin, 13 raised to 58 lang. I-multiply na lang natin yan or i-divide natin sa, divide natin. 13 raised to 60, divide natin sa 13 squared. Congruent sa, pwedeng i-divide din itong 1 sa 13 squared, modulo 99. Pag nagdi-divide tayo sa linear congruence natin, kailangan itong 1, pwede natin i-convert itong 1 sa add tayo ng 99. Pwede mag-add or subtract ng 99. So, pwede yung 1 plus or minus 99n. Pwede tayong mag-trial and error, pero mahaba ito masyado para ma-solve natin. Kasi pag nag-divide tayo sa 13 squared, magiging na siyang 13 raised to 58 congruent to 1 over 13 squared modulo 99. Okay? So, kailangan lang, alamin natin itong 1. Kasi yung 1 dyan, yung 1 dito sa remainder, pwede tayong mag-add ng 99 dyan at subtract ng 99. So, pwede yung maging 1 plus 99. So, 100 yung kasunod. We have plus 99, 199, plus 99. So, we have 298, and so on. Dito naman sa kabila, pwedeng mag-subtract. So, we have 1 minus 99. So, we have negative 98 minus 99. So, minus lang tayo ng minus. So, we have negative 197, and so on. Okay? Pero medyo mahirap isolve gamit ito na add tayo ng add, tas i-divide natin sa 13 square. I-divide natin sa 169. So, gagawin natin, mag-trial and error na lang tayo. I-divide natin ito sa 169. Itong numerator natin, magiging siyang 1 plus 99n divided by, yung 13 square ay 169, mag-i-equal dapat sa 13 or 58. 13 or 58. Ito na lang kasi ang choices natin. So, ang gagawin natin, kailangan makasolve tayo ng n. Makasolve tayo ng n na integer dapat yung n. I-try natin sa 13 at 58. Okay, so i-try ko muna itong 13. So, gagawin ko, 13, isolve natin yung n. Kapag yung n ay integer, so yun na yung sagot. So, isolve nga natin ito. Solve natin ito. So, ang gawin lang natin, syempre, pag sinolve yung n, i-multiply natin dito. So, multiply both sides. So, magiging ganito yan. 1 plus 99n equals 13 times 169. And then, subtract natin yung 1 sa kabila. 99n equals 13 times 169 minus 1. Tapos, divide natin both sides by 99. Okay? So, yun na yung value ng n. Kailangan ang maging sagot dito ay integer. So, try natin ito. So, i-calculator nyo lang ito. 13 times 169. 13 times 169, that is 2197 minus 1. Magiging sagot dito sa taas ay 2196 divided by 99. So, divide natin sa 99. Ang sagot, decimal, 22.18. So, ibig sabihin, mali itong 13. Hindi sagot yung 13, so automatic 58 na yung sagot dito. So, try natin itong 58, palitan lang natin yung 13, palitan natin ito ng 58. Palitan natin ito ng 58, tingnan natin kung mag-i-eksakto yan. So, palitan natin ng 58, dapat integer ang maging sagot dyan. 58 times 169 minus 1, the answer is 9801. 9801 divided by 99. So, divide natin sa 99, ang sagot, ayun, eksakto, 99. So, ibig sabihin, kapag nag-add tayo ng multiple ng 9 dito, napakarami pala, no? 99 times 99 yung i-add pala natin. So, makukuha natin sagot ay 58. Okay, so, medyo mahaba yung naging solution natin dito. So, siguro merong ibang technique dito gamit ang Caltech. Pero, pag ginamit natin yung solution, gamit yung totient function, ito yung magiging solution natin. Medyo humirap ito kasi yung nakuha natin na dito sa Euler's theorem, lumampas kasi 13 raised to 58 lang tayo, 13 raised to 60 yung na-solve natin.
mas madali sana yan kung mas mababa yung nasolve natin. So pag tumaas kasi, ganito yung proseso natin, i-divide natin para mabawasan sa 58. Ayan, so tas nag-trial and error na lang tayo. Okay, so I hope nakatulong ang video na ito. So good luck sa lahat na magre-review para sa LET. Bye-bye!